Ako kasi, pag sinasabi ni Pastora na gano'n, nagsusulat talaga ako. I-scan ko nga eh. Last January, nung nag-preach ulit si Pastora ng gano'n, tinignan ko yung prayer request ko ng 2023. Tinignan ko yung mga answered prayer, tinignan ko yung mga hindi. Pero actually, meron talagang mga panalangin talaga. Pala na, imagine mo yun na, Lord, umabot na pala ng taon, meron pa palang mga prayer request ako na hindi mo sinasagot. Amen. Actually, tinignan ko nga kanina ulit eh. 2023, ito yung prayer request ko. Tinan mo talaga siya para makita ko. Tapos 2024, meron ulit. Mas mahaba na yung prayer request ko. Kaya ina-encourage ko din yung iba. Pag sinasabi ng Pastora na isulat mo yung mga prayer request mo for this year, or yung mga New Year's resolution mo, isulat mo, then balikan mo the following year. Amen. Sabi ko, yung sa 2023, may mga prayer request ako doon na nasagot, yun nga sabi ko, at meron din yung hindi pa. Amen. At minsan natatanong nga natin si Lord na, Lord, bakit mo ako pinag-aantay sa mga panalangin kong ito? Lord, ang may nagbayagin. Amen. Bakit wala pa rin? So, why God make us wait? Bakit nga ba? Bakit hinahayaan ng Diyos na mag-antay tayo minsan sa mga pinapanalangin natin? Amen. So, hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo yung ilan lamang sa mga posibleng sagot sa mga tanong na yon. Amen. So, ito naman is, konti lang siya. Amen. So, una, sabi niya, baka mali ang iyong motibo. Amen. Minsan kasi, na yung mga panalangin natin minsan, baka naman yung sarili mo lang yung iniisip mo. Amen. May mga panalangin ka na gusto mo na ikaw lang, yung sarili mo lang yung maitaas at hindi ang Diyos. Amen. Ang sabi niya sa Santiago 4, chapter 4, verse 3, ang sabi niya, at humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humingi kayo upang mapagbigyan ang inyong kalayawan. Amen. Sa sobrang liwanag nung verse na yun, nasabi niya, mali yung ating mga layunin. Amen. So, for example, ayan, Lord, nag-pray ka, ganyan. Lord, payamanin mo naman ako. At talaga namang, nababak namin na, Lord, talaga, ipakitaktik ang rubak mo kasama ng kabakhan. Amen. Hindi pong, Lord, yumaman lang ako, pero wala dito naman yun. Lord, amin na babae ng kursanada, bibilihin ko. Amen. Or Lord, ipasa mo lang ako minsan, Lord, yung iba yung, pero hindi naman lahat, yung Lord, ipasa mo lang ako ng pagkaabugasya, lahat ng mali, itatama ko. Amen. Yung mga tipong gano'n. Or Lord, makagraduate lang ako, huyo silang lahat sa akin. Huyo yung mga yan. Amen. So, may mga bagay na, may mga pinag-pray tayo na yung layunin natin, mali. Kaya minsan, talagang, hindi yun ginagawa ni Lord. Kumbaga, hindi niya yun binibigay. Amen. Kaya minsan, hindi niya talaga dinidinig yun. Dahil masama po yung intention natin. Na alam din ng Lord na pag binigay, for example, may hinihiling ka naman, for example, yung mga estudyante natin, Lord, sana magkaroon ng code kasi usually, ngayon wala nang, nung time kasi natin na time ko, hindi ko lang alam sa inyo, di ba, wala namang nagsusundo, ganyan. Alay-lakan tayong lahat. Di ba? Lord, sana bigyan naman ako ni mama or ni papa ng motor. Pero di ba, yun pala hindi pagkakaloob yun ni Lord dahil pwede mo yun ipahama. Amen? So, minsan, inaalaw ni Lord na hindi masagot yung mga panalangin na yun upang tayo ay mapabuti at hindi mapahama. Amen? Dahil, di ba, alam ng Diyos na hilingin na natin yun, pero hindi natin yun ikakabuti. Kaya minsan, hindi niya talaga ipinagkakaloob. Amen? So, dapat manatili tayong pag nanalangin tayo, hindi yung sarili natin lang na kapakinabangan. Amen? Mahalaga na yung motibo natin is mas lalong ikakalago natin or ikapagpapala ng ibang tao. Amen. So, yun. Baka minsan kaya hindi sinasagot ni Lord yung mga panalangin natin is mali yung motibo natin. Amen. So, pangalawa, amen, sabi niya, baka namumuhay tayo sa kasalanan.
Amen. So, let's check ourselves. Amen. So, ang Diyos naman natin, hindi yan ATM, or hindi yan si Genie, na pag nag-wish ka, hindi si Jenny. Di ba? Hindi yan si Genie na pag kung ano yung hinilingin mo, ano yung wish mo is gagawin na lahat. Amen. Mga kapatid, suriin din natin minsan. Amen. So, minsan pala, pag tayo, lumalakad pa rin tayo sa kasalanan. Although alam ko, lahat tayo nagkakasala. Amen. So, pag patuloy pa rin pala tayo nagkakasala, minsan, doon pala tayo pinaka ni Lord na, kumbaga, parang paano ko pagbibigyan ng anak kong ito, nakikita ko patuloy pa rin siyang nag-enjoy sa mga kasalanan na yan. Amen. So, hindi porket Kristyano nga tayo, sabi ko, is tayo na ay wala ng kasalanan. Pero by glory of the God, dahil sa biyaya ng Diyos, lahat tayo ay paganda ng paganda, pabuti ng pabuti. Amen. Kung ano yung tayo, talaga namang gumaganda at gumaganda ang buhay ng bawat isa sa atin. Dahil, sabi nga yan, di ba, sa 2 Corinthians 5:17 na lahat tayo is, mula nang tinanggap natin si Jesus, is isa na tayong bayong nilalang. Amen. So, minsan talaga, hindi lahat tinotolerate Lord yung mga kasalanan natin. Amen. So, basahin natin yung 1 John 3, verse 21 to 22. Sabi niya, mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating buhi, makakalapit tayo sa Diyos na panatag ang ating kalooban. Verse 22, tinatanggap natin ang anuman nating hilingin sa Kanya dahil sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakakalugod sa Kanya. Amen? So, ang liwanag ng sinabi niya na tayo ay tatanggap, amen, ng anumang hilingin natin kung tayo ay sumusunod sa Kanyang mga utos. Amen? So, for example, di ba, yung mga anak natin. Amen? Tayo mga magulang, di ba, pag ganito, pag mataas yung exam mo, di ba, may reward ka. Ganun din si Lord. Amen? Pag nakikita niya tayo na lumalakad tayo ayon sa kalooban niya, lumalakad tayo na pabuti ng pabuti, amen, na makita niya sa atin na nandun yung pagbabago, amen. Anytime, lahat ng hilingin natin sa Kanya, at kung yun yung kalooban at tuwing ni Lord, ipagkakaloob na yun. Amen. So, manatili lang tayo na sabi ko nga hindi madaling maging isang Kristiyano. Amen. Kailangan lang talaga natin ipakita saan man tayo napunta. Kailangan natin ipakita yung liwanag ng bawat isa sa atin. Kasi sabi ko nga, punong-puno talaga ng, bakit kaya? Kasi ngayon, di ba, nagbiyahe na rin si Joman, nagmomotorsiklo. Tapos ang dami niyang pinikwento na mga bagay na hindi talaga kaaya-aya na ginagawa ng mga kapwa niya kasama niya doon. Kaya sabi ko, may dahilan, may purpose si Lord. Sabi ko kung bakit kaya nandyan. Maging liwanag. Yun yung lagi kong sinasabi sa kanya, maging liwanag ka sa bawat mga taong nandun. Kasi sa everyday nakukuhan siya na ganito. Sabi ko, Lord, grabe. Grabe talaga ang mundo ito. So kaya sabi ko, Lord, salamat. Dahil ang asawa ko is Kristiyano na. Kasi sabi niya, yung tipong, basta yung tipong may madaan daw, ganyan. Tapos, yung tipong yung mga edad nilang ganun, basta yung mga word daw nila, ganyan, ng kapwa nila. Kaya sabi ko, Lord, grabe, tumatawa si Aris. Amen. Kaya sabi ko, maging ilaw ka doon. So, yun. So, alam natin na tayo mga tinanggap na natin si Kristo sa buhay natin, na pag malaya tayong lumalakad ayon sa kalooban niya at mamuhay tayo na malaya sa kasalanan is malaya tayong makakahiling. Di ba pag nagdaing ka kasi na alam mo na, Lord, pag naglambing ka, di ba, ganun din naman, Lord, pagbigyan mo naman ako, ibigay mo na sa akin ito. Amen. Dahil nakita ni Lord na tama yung puso mo. Amen. Ipagkakaloob at ipagkakaloob na yun. Amen po ba? Amen. Amen. So, pangatlo, so yung una kanina, amen, dahil mali yung motibo natin. Pangalawa, dahil lumalakad pa rin tayo sa kasalanan. Kaya minsan, hindi niya sinasagot yung mga panganalangin natin. And then pangatlo, baka nasagot na pala ni Lord, hindi mo lang napansin. Amen? Madalas hindi natin namamalayan na
natin, nasagot niya ng matagal na. Amen? Halimbawa, for example, pero sorry lang dun sa example ko, wala naman si Sir Istra. So, for example, Lord, ibigay mo naman na yung katuwang ko sa buhay. Amen, ganyan ba? Pero yun, wag mo na. Mata pa kayo. Lord, asa na yung pinag-pray mo na katuwang ko sa buhay? Amen, wala naman na. Yun pala na dun. Please, Sir Istra. Yun pala na dun sa katabi mo. Amen. So, minsan kasi, or, ano pa ba? Ano pang magandang example doon? Or, Lord, eto, Dr. Joy. Lord, ipagkaloob mo naman yung trabaho na para sa akin. Eh, ang gusto pala ni Lord, ang sagot pala niya, hindi ka magiging empleyado, kundi ikaw mismo ang magkakaroon ng sariling clinic. Amen, di ba? Kumbaga nasagot na ni Lord in other way lang, hindi yun yung, kumbaga yung sa palagay mo, yung sagot na hinahanap mo is tutugma dapat dun sa pinag-pray mo, pero ang gusto, yun nga, ang pinag-pray mo lang, maging empleyado ka. Ang gusto pala ni Lord, maging businessman ka, maging businesswoman ka. Amen? So minsan, namamali lang tayo ng interpretasyon, pero yun pala, sinagot na ni Lord. Amen? Amen. So, maging kwan lang tayo, huwag tayong magsawang manalangin. Amen? Huwag tayong magsawang humiling sa Kanya. Amen. So, and number 4, amen, malapit na akong matapos. Amen? Amen? Baka may mas magandang plano ang Diyos. Amen. Amen? Mas may magandang plano ang Diyos. Amen? Para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Amen. 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 Kumbaga, yung plano mo, hindi akma sa plano na gustong gawin sa iyo ng Diyos. Dahil ang Diyos naman, marami siyang ang promises sa bawat isa sa atin. Amen. Kaya kailangan lang natin magtiwala, ipaubaya sa Kanya, ipanalangin mo na, Lord, let your will be done. Yung plano mo, kundi yung plano mo, Lord, ang malakaran mo. Amen? Kaya matandaan ko tuloy yung, eto, di ba, nung nagbuntis ako, eto kasi tumatak talaga sa puso ko, etong verse na to, yung Proverbs 19:21 na, we make many plans. Marami tayong plano sa buhay natin. But the Lord will do what He has decided. Amen? Kahit anumang panalangin mo, pero kung hindi yung kalooban ng Diyos, amen, dapat tayong magtiwala na mas the best, mas maganda yung plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Example nga yan, ito yung binigay na sa akin ni Lord John na sagutan nun, di ba? Na ang pinapanalangin ko is, Lord, bigyan mo ako ng lalaking anak. Pero hindi yun yung kalooban ni Lord eh. Dahil mas maganda ang pagkakaloob niya sa atin. Amen? Kung hindi man niya pinagkaloob yun in other way, I am so blessed dahil meron si Bea sa buhay ko. Amen ba? Amen ba? Kaya sabi ko, Lord, thank you. Thank you dahil hiniling ko man sa puso ko talagang hanggang manganganak na ako, yun pa rin yung longing ng puso ko. Pero pinaunawa mo na sa akin pala noon pa na hindi ito ang plano mo. Na ang plano mo, Lord, na di ba, ito talaga, sa pangatlong pagkakataon, ang ipapanganak ko is babae talaga. Amen? So yun talaga, kailangan natin intindihin na ang plano ng Diyos ay mas mabuti. Amen. Mas the best. Amen. Amen. So, gusto ko lang din bahasahin yung sa 1 John 5, chapter 14, verse 14 and 15. Amen. Last page na po ito. Amen. Sabi niya, may lakas loob tayong lumapit sa Kanya dahil alam natin ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. At dahil alam natin pinapakinggan na niya tayo, alam din natin ibinibigay niya ang bawat hinihiling natin sa Kanya. Amen. So kapatid, magtiwala lang tayo kung may mga panalangin man tayo. Lord, kung hindi, kasi hindi talaga niya yung pagkakalog kahit anong pilit mo, kung hindi yun yung will niya, hindi talaga niya yun ipapangyari. At talaga dapat lang natin intindihin at unawain na ang plano niya sa bawat isa sa atin ay mas maganda. Amen? So, bilang conclusion na, amen?
Amen? So, ang paghihintay lang natin ay hindi laging madali. Alam ko, sa bawat isa sa atin, may mga pinapipray pa rin talaga na minsan hindi pa rin sinasagot ni Lord. Ngunit kinakailangan nating tandaan, kung kilala natin ang Diyos na meron tayo, na may kontrol ng lahat, kapatid, alam ko na maunawaan natin na hanga nalagaw ni ako, hanga nasapa, no dikit perfect at the time na pag lahat ng ipinapipray natin ay ipinagkaloob niya. Amen. So, kailangan lang natin maghantay sa bawat kasagutan, sa bawat panalangin natin at kailangan natin magtiwala. Magtiwala sa kapangyarihan niya, sa bawat pagkilos niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Matyaga tayong maghantay, amen, hanggang kung ano yung plano niya is nandun na pala at maunawaan natin sa dulo na, Lord, ito nga pala kasi ang plano mo. Amen. So, tiwala lang. Malaking bagay na magtiwala tayo at antayin natin yung mga promises ni Lord. At palagi natin ito, lagi natin, yung verse na ito, lagi natin naririnig, yung Isaiah 60 verse 22. Alam ko na alam natin lahat yon. Amen. When the time is right, I, the Lord, make it happen. Amen. Yun yung panghawakan mo, kapatid. Amen. Lord, sa tamang panahon, alam ko, ipagkakaloob mo ang bawat panalangin ng bawat isa sa atin. Amen. Kung may hinihiling man tayo, and ang sabi niya sa Ecclesiastes 3 verse 11, He has made everything beautiful in its time. Amen. Kaya kapatid, kung may mga panalangin tayo, don't be rush. Huwag tayong mag-rush. Huwag tayong magmadali. Amen. Mag-stop tayo na mag-rush sa mga bagay, sa mga karera natin. Amen. Sa love life natin, lalo sa mga yun, huwag tayong magmadali. Amen. Huwag natin ipilit yung mga door na naka-open pa. At antayin natin na mag-open yun, na makita natin, maunawaan natin na kaya sinasarado ng Lord ang tipong ito dahil hindi yun para sa atin. Dahil hindi yun ang plano niya sa bawat isa sa atin. Amen. At lagi natin ipalala sa ating mga puso na beautiful things take time. Stop rushing things you want to last. Amen. Patuloy na magtiwala tayo sa Lord. At patuloy na isipin natin na Lord, let your will be done. Dahil Lord, alam ko, your time is always perfect. God's timing is always perfect. Amen. Amen. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, huwag kang magmadali. Amen. God's timing is always perfect. Amen. Amen. So yun lamang po. Amen. Isang mapagpalang gabi po muli sa ating lahat. Amen. Amen. So palakpakan natin ang Diyos sa buhay ni Sister Lucy. So tuloy na sabi niya, yung timing ng Lord, God's timing is always perfect. So, antayin mo yung tamang panahon, oras na tinakda ng Lord sa iyo. So, huwag kang magmadali, lagi mo tatandaan na when the time is right, and I, the Lord, will make it happen. So, napakaganda po yung topic ni Sister Julie at alam ko, bawat isa sa atin merong napulot na magandang aral. Amen. So, tandaan mo yung Isaiah 60 verse 22. Sabi niya doon, ulitin ko, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Amen. So, lalo na sa mga youth, huwag kayong magmadali. Bago pa lang kayo ipanganak ng inyong mga magulang, meron nang nilaan ng Lord na maganda para sa inyo. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Amen. So, ayun na po ay dadako sa ating communion elements. So, hihiling mo yung mga youth. Please distribute
nyo sila every Friday na umattend po sila sa prayer meeting. Kasi lalo po kayong lalago. Amen. Lalo tayong lahat lalago. Hallelujah. Amang banal muli, tinataas ko ang communion elements naming pagsasaluhan, pagpalain mo to, magbigay kalakasan sa aming physical na pangangatawan at patuloy namin inaalala ang iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Lord, thank you in Jesus' name. Amen. Salamat o Diyos sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo, God. Lord, I declare, Father God, kung meron man kami sa aming kalagitnaan, O God, na meron mga karamdaman, Lord, salamat dahil sa iyong mga latay, kaming lahat ngayon ay nagsipagaling. Lord, patuloy, restore mo ang aming katawang pagod. Lord, ikaw ang magbigay ng kalakasan namin, O God, sa oras na to. Lord, salamat. To you all the glory and honor in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Amen. Naalala ko lang yung sa Proverbs yata yun, sabi niya doon ang taong nagpaplano pero ang Diyos pa rin ang nagpapatupad nito. Amen. So, ang tao minsan napakaraming plano sa buhay. Pero, hindi pa yun pala ang plano ng Diyos para sa iyo. So, lagi mong tatandaan, ang plano ng Lord ay laging the best para sa iyo. Amen. So, ngayon, sana yung mga prayer requests items natin. Amen. So, meron pang pahabol kanina na isang prayer request. Ay, sulat mo yun yung last. May nagpahabol. Jeremy. Amen. Hallelujah. So, mag-groupings po tayo ng tatlo. Amen. Hallelujah. Tatlo. Amen. Yes. Tatlo. Amen. Amen. Ay, tatlo kami. Ay, wala ba kayo? Matindi ka na dito.
So, ay lahat ay yumuko at tayo ay nananalangin. Amen. Magkaisa po tayo sa panalangin ngayong gabi nito. Hallelujah. Prayer request ng mga kapatiran ng Panginoon. Salamat namin. Ikaw ang Diyos, patuloy sa mga aming mga katalangin. Lord, salamat naman. Dahil ngayon pa ng Ama, alam ko, Lord, may ginagawa ka sa bawat sa amin. Lord, sa aming kalagitnaan, O God, sa walang Espiritu, patuloy sinasamahan namin sa bagong ito. O Lord, yes, Lord, thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Patuloy na nataas ko, Panginoon, ang aming bansang Pilipinas, O God. Patuloy, Lord, pagpalain mo ang bansang Pilipinas, O God, sa lahat ng ang lahat ng namulunod sa aming bansang Pilipinas, sa aming Presidente, Vice-Presidente, lahat ng Presidente, O God, lahat ng Congressman, governors, O God, Lord, hanggang sa mga mayors, O Lord, sa lahat ng tinalaga mo, Panginoon, na mamuluno sa bawat ahensya, sa gobyerno, pribado mo nito, Panginoon, Lord, I declare, O God, patuloy, Lord, ang salita mo, penetrate mo, Lord, ang bawat lingkod mo, Panginoon, na itutulog sa aming bansang Pilipinas, O God. Ang salita mo ay maipakaya sa kanila, O God. Dalangin po, Diyos, makilala kanila ang kaligtasan ng mating, O God. Lord, sa bawat ahensya ng aming gobyerno, in the mighty name of Jesus of Nazareth, O Lord, thank you, Lord. I declare, Panginoon, Lord, mayroong gagawa, Panginoon, na isang na unit, O God, sa bawat opisina, O God, magkakaroon, Lord, ng Bible study sa bawat opisina, Lord. Lord, magtalaga ka, Panginoon, ng mga namumuno na mga Kristiyano, O God. Lord, salamat po, God. Lord, tinakas po sa inanas. Salamat po, Diyos, sa gagawin mo, Panginoon. Lord, sinabi ko, Panginoon, Lord, sa bansang Pilipinas, ang gagawin mo, Panginoon, ang mga tao sa puso, Panginoon, ang gagawin para mahayag ang salita mo sa buong mundo, sa pangalan ng Jesus. Lord, salamat po, Diyos, salamat po, God. Lord, hindi po ang mga ingatan mo, Panginoon, ang mga bansang Pilipinas. Lord, walang kaligtan at darating sa aming bansa in the name of Jesus. Patuloy mong papakura ang bansang Pilipinas sa pangalan ng Jesus. Lord, tinataas ko, Panginoon. Lord, ano man ang pinagpala ko, ano sa mga pinagpala ko, ngayon po lang, Panginoon. Lord, tuloy mo, Panginoon, ito sa pangalan ng Jesus. Ano ang pagbago sa tao, God? Lord, ang China sa bansang Pilipinas. Lord, hindi pa pagtulong ito, Panginoon. Lord, sa oras na ito, ngayon pa lang naman. Lord, I pray in the mighty name of Jesus, wasakin ang magbalak ang hindi maganda sa aming bansang Pilipinas in the mighty name of Jesus, sa pangalan ng Jesus. Lord, I declare lahat ng mga utangan mo, nag-migrate, Lord, sa bansang Pilipinas, mga foreigner, O God. Lord, I declare sa lahat ay makakilala sa iyo, God. Lord, malalalas, tatanggapin ka nila, Panginoon, bilang Diyos nila sa aming tagapagligtas, O God. Lord, ano man yung mga pinagkalat nila na hindi maganda sa aming bansa, O God, ngayon pa lang, Ama, ayusin mo yung kanilang mga puso, magpakilala ka sa kanilang lahat in the mighty name of Jesus. Lord, maraming salamat, Panginoon. Lord, ingatan mo ang bansang Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao.
declare, Panginoon, signs, wonders, and miracles. Patuloy mararanasan ng mga anak mo sa lugar na ito, Panginoon. Lord, mararanasan nila ang pagmamahal mo. Mararanasan nila, Panginoon, ang pagkilos mo sa kanilang mga buhay, Panginoon. Lord, in this section mo, patuloy nila mararanasan sa lugar na ito, O God. Lord, salamat na ayusin mo ang bawat buhay ng mga anak mo na gagawin dito. Pagpapalain mo ang kanyang kabuhay, Panginoon. Lord, I pray din, Panginoon. Lord, sa sobrang init na yun, Panginoon. Lord, I command, O God, rain in this place, O God. Lord, in this place, in our city, in our province of Isabela, I declare, Panginoon, Lord, magkaroon ng ulan sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, Lord, salamat, pawiin, O God, lahat ng tigis, O God. Lord, in Jesus' name, Lord, palutan lahat ng mga anak, Panginoon, may palandag mo, lahat, Ama, ng mga anak mo, na tumawag sa lugar na ito, Panginoon. Rebuke, high blood in the name of Jesus. I rebuke is strong in Jesus' name. Lord, in the name of Jesus. Lord, ikaw ang patuloy na magpo-protect na sa mga anak mo, Panginoon. Lord, araw-araw sa kanilang mga buhay. Lord, I pray, patuloy, O Lord, ang priority namin, O God. Lord, uunahin ka namin, Lord, sa ating mga buhay, Lord. Alisin mo ang mga distraction at away sa aming mga buhay in the mighty name of Jesus. Lord, magkaroon kami ng focus, O God. Patuloy ka uunahin namin sa aming mga buhay, O Lord. Lord, hindi, Panginoon, aside from, Panginoon, yung priorities mo, yung gusto mo ipagawa sa amin, O God. Lord, gusto mo ang pagkayari, Panginoon. Lord, patuloy, O God. Lord, sa iyo kami, Panginoon, ikaw ang uunahin namin sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, I pray, Lord, sa oras na ito, sa darating na service, O God. Lord, sa bukas sa ating PS, O God. Lord, I pray, maging magandaan sa namin, O God. Lord, ikaw ang maglalagay, Panginoon, ng mga ulam sa kanilang, Panginoon. Upang sa ganun, O God, Lord, din masyadong mainit, O God, sa paglabas namin bukas sa PS, O God. Lord, maraming salamat, Panginoon. At patuloy, Lord, I declare victory sa darating na Sunday service, O God, sa aming Thanksgiving Day, O God. Lord, marami kami dapat magpasalamat sa iyo, Panginoon. Lord, sa lahat ng ginagawa mo sa amin, O God, sa aming mga buhay. Patuloy namin ipabalik ang masasalamat sa iyo, Panginoon, dahil patuloy nararanasan namin ang iyong kabutihan, Panginoon. Nararanasan namin ang araw-araw ng kabutihan, iyong pagmoro, O God, na nagpumula sa iyo, Lord. Ama, maraming salamat. Bawat dalag sa lugar na ito, mararanasan nila ang iyong pagkilos, ang iyong kapangyarihan, ang iyong presensya, O God. Lord, lalabas sila sa lugar na ito, punong-puno, Panginoon, ng paglalakad, kapayapaan, pag-asa sa kanilang mga buhay, Panginoon. Lord, paglabas nila sa lugar na ito, mararanasan nila ang kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Ama, maraming pong salamat sa lahat ng mga nabibigyan ng likha, nalulong ka, pero mga pinagdadaanan na hindi maganda, ngayon pa lang, Ama, Lord, ayusin mo ito sa pangalan ni Jesus. Lord, pagnutin mo, ayusin mo lahat ng kabigatan na nilagay na away sa bawat anak na nandito, in Jesus' name. And I declare right now, Panginoon, shalom, kapayapaan, Panginoon, ilagay mo sa bawat puso ng mga anak ko na nandito, in Jesus' name. Ama, maraming pong salamat, Panginoon, sa gabi ito, salamat sa ginawa mo, Panginoon, sa aming prayer meeting, salamat sa kasagutan ng aming mga panalangin sa gabi ito. Lord, we thank you. We thank you, Father God. Lord, lahat, Panginoon, ng papuri ay binabalik namin, O God, sa iyo, Lord. Ama, maraming salamat at sa aming pag-uwi ngayong gabi. Ingatan mo ang bawat sa amin, O God, at patuloy bigyan mo kami ng masarap na